Hi everyone! Sa mga ka-OFW ko dyan at sa mga nanonood, share ko lang sa inyo ang short story ko dito sa Saudi Arabia bilang isang kasangbahay. Ito na nga, maaga pa lang naglilinis na ako, tinatapos ko na lahat ng gawain ko dito sa loob ng bahay. Dahil Friday na naman, aalis na naman kami, pupunta na naman kami sa bahay ng nanay ng amo ko. Meron ako mga araw na schedule na sinulat ko kung ano yung una kong lilinisin or ano yung susunod ko na lilinisin. So, ang una ko nilinis, ito na nga ang main door na dinadaanan ng mga bisita. So, kailangan talaga malinis dyan. Kasi amo maselan, kaya kailangan laging malinis. 4 na palapag nga naman ang bahay ni amo, kaya hindi matatapos sa isang araw. Kaya kailangan talaga may schedule. Eto, pagtapos ko nga naman maglinis, nagplansya na rin ako. Pagkatapos ko nga naman magplansya, kumain na rin ako kasabay ko ang aking alaga. Dahil maaga siya nagising, nag-stop muna ako sa pagtatrabaho at kumain na muna. Wow! Ilang beses ko nga naman siya binihisan dyan dahil sa baby pa nga makalat talaga. At kailangan talaga mahaba ang pasensya dahil sa baby pa siya. So ayun na nga, nagkalat na naman ang aking alaga kaya may nilinis na naman ako. Nagready na nga pala ako dyan at naka-jacket na dahil lalabas na naman kami at pupunta sa nanay ng amo ko. Ayan na nga, namimili na naman ako ng sibuyas niya na dadalhin sa bahay ng nanay ng amo ko. Dahil magluluto na naman ako doon. Minsan talaga pag pupunta kami sa bahay ng nanay ng amo ko, laging may dala ko hindi prutas, gulay. Ang mga amo't lalaki at babae talaga dito pagkasal na every week pumupunta sa magulang. Kasi nakabukod na rin sila sa magulang pagkasal na sila. Kung nagtataka kayo sa cover ng buhok ko, papalit-palit din talaga ako niyan dahil yung alaga ko nilalaro niyan minsan na tinihila. Eto, papunta na nga kami sa bahay ng nanay ng amo ko. Eto na nga, andito na nga kami sa nanay ng amo ko. Pagdating nga naman ay pinagawa na nga ako ng sweet at pinagluto. Taglamig nga naman kaya naka-jacket ako dyan. Pwede ko naman tanggalin ang cover ng buhok ko dyan, pero bilang isang respeto, hindi ko ginagawa dahil may mga kapatid na lalaki ang aking amo at may anak din siyang lalaki. Para din naman mas magustuhan ka pa ni amo. Meron namang ibang lahing kadama ang nanay ng amo ko, pero mas gusto daw talaga nila ang luto ng Pilipino. Is this sweet? You taste? What? Papusa. Ito na nga ang alaga ko ang unang tumikim sa ginawa ko. Lagi talaga siyang nakasunod sa akin kahit andyan ang nanay niya. Bahado. Pag nandito talaga ako sa bahay ng nanay ng amo ko, ako talaga ang pinagluluto nila kahit na may ibang lahi silang kadama. Siyempre, habang nagluluto ako, hindi mawawala ang Arabic coffee. Dahil ang Arabic coffee, yan ang number 1 na iniinom nila. Lalo na't kung maraming bisita, hindi yan pwedeng mawala. Paluto na nga yung ginawa kong sweet. So ayun, pagkatapos nga naman maglinis ng kadama ng nanay ng amo ko, nagpatulong ako sa kanya para sa pagluluto. Dahil hindi ko ito matatapos dahil sunod-sunod ang pinapagawa sa akin. Ang tinuro ko lang naman sa kanya ay marahip at mabilis lang lutuin para hindi siya mahirapan. Tinuruan ko siya kung paano ibilog ng maayos at brown color lang. Dahil hindi nga raw talaga siya marunong sa pagluluto at tagalinis lang daw talaga siya. Pangatlong kadama na nga pala siya ng nanay ng amo ko. Walang nagtatagal na ibang lahi na kadama ang nanay ng amo ko. Dahil gusto daw talaga niya Pinay. This is Marathi. Nililinis ko na nga ang mga kalat dyan para kaunti na lang ang kalat. Pagdating talaga sa kusina, matatagalan ka talaga. Aabutin ka talaga ng 1 oras mahigit. Kaya kung may kasama ka talaga sa trabaho, magtulungan talaga kayo.
Hindi ko na nga pala isama sa video kung paano ang pag-prepare namin sa pagkain dahil may mga bisita at hindi ko to nakuhaan ng video. Guys, hanggang dito na lang ang short story ko. Salamat sa panonood. Please don't forget subscribe, like, share my video. Thank you!